tumayo, gawitin natin ang Panginoon na nasa templo. Panginoon, aming ginagamit po sa inyong luga. Kaya po na hindi po siya Panginoon na magiging po siya sa inyong luga. Pagkatapos po Panginoon ang aming Panginoon. Lord, salamat na Panginoon na iba po Panginoon ang magsama sa buhay namin Panginoon sa araw na ito Panginoon. Jesus name, Amen. Pagnilayan ang kanyang mga salita mula sa araw 23, si Yahweh ang aking pastor. Si Yahweh ang aking pastor, hindi ako magkutulang. Pinapahintay niya ako sa butiang paskulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala kang katatakutan pagkat ika'y aking kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. Pinaghahanda mo ako ng salo-salo na nakikita palitong mga kalaban ko. Sa aking ulo, langis ay binubuhos, sa aking saro, pagpapalay, lubos-lubos. Kabutihan at pag-ibig mo sa aking magkukulang, siya mga kasama ko habang ako'y nabubuhay, at magpakailanmay sa bahay ni Yahweh nananahan. Sa pag-aaral Open the eyes of my heart, Lord.
Panginoon, maraming salamat sa umagang ito, Lord, na dinako mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, upang sama-samang magturi, Panginoon, sa iyo. Tuloy namin inaawit, Panginoon, na sabi mo sa iyong salita, mapalad ang may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Panginoon, Lord. Patuloy po, Panginoon, na sanctify kami, patuloy sa paggabay ng banal na Espiritu sa bawat isa sa amin, sa iyong salita. Itong magpalinis ng aming mga puso upang lalo ka namin makita sa aming buhay, Panginoon. Sundin po natin ang ating sing shout. God bless you. Shout
Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Buti-buti, no? May sarap magpuri sa Panginoon. Kasi, masarap. Kasi inaawitan natin siya. Sarap sa Panginoon. Kay buti-buti yung Panginoon sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong tawa ay magpawalang hanggan. Kay buti-buti mong Panginoon sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong tawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba dakilang Diyos ang Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Amen. Maraming salamat, Panginoon. Maabang ang Diyos ng kapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka po namin, igagakilat niyo ang hati, ang itong kadala-dala ng pangalan ng kabuhan ng Diyos, na magmura sa amin ng mga halos sa Panginoon ng Panginoon. Narito po ang mga bandang ko sa iyong harap na nagpapakumbaga, humihingi na iyong Panginoon, humihingi na iyong pagpapatawad sa maraming mga pagkukulang, sa maraming mga kakulangan, kahinaan, sa maraming mga naging kapabayaan. Patawarin mo kami, inisin mo ang mga puso, ang aming isipan, upang sa ganun kami maging karapat-dapat. Salamat sa kapatawaran dahil sa iyong pangako. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat sa matiyasang kapahinga at ng bagong buhay. Salamat sa kalayaan na meron kami makapanambahan. Salamat sa power ng kuryente sa tubig na meron kami nagagamit sa magandang panahon na ito pinabalik sa amin. Maraming pong salamat sa lahat po na yung ginawa mula pa kami ng umaga hanggang sa nasa lahat ng pamamaoras. Aming pong pinakakatiwala sa iyo, ang iyong pong gawa sa lugar nito, patuloy ka pong may taas, patuloy maparangalan ang iyong pangalan sa pamagitan ng aming mga buhay, sa aming pong pagsamba, sa aming pong mga pakikahalubilo, pakikiusap, Panginoon, naway kami ay maging isang liwanag, maging asin sa mga aming ginagalawa. At patuloy namin pinakakatiwala sa iyo, ang aming bayang Pilipinas, patuloy mo pong alingad, gabayan, ang aming pong mga leaders, sa mga desisyon na maaari pong lang gawin, especially sa aming pong Silverari, sa aming pong usapin sa West Philippine Sea, sa patuloy na mga paggagawa ng mga hindi dapat gawin ng mga Chinese Coast Guard, sa aming pong Philippine Coast Guard, Panginoon, sa patuloy na pambubuli na maaaring na
naghihikayat ng maaring kaguluhan, Panginoon. Lord, dalangin po namin na nabigyan na po ng patuloy na mahabang unawa at pagpapasaya sa mga kasundaluhan ang Philippine Army, Philippine Navy na nagbabantay din sa aming kalagatan, Panginoon. Lord, patuloy namin pinagkakatiwala sa iyo ang aming po mga mababatas, ang po mga ginagawang batas, patungkol po sa LGBT, patungkol po sa first marriage, patungkol po sa mga divorce. Lord, alam po namin na ito ay hindi naaayon sa iyong kalooban. Huwag mo pong hayaan na ito ay magtagumpay, Panginoon, sa Senado man o sa Kongreso, Panginoon. Dalangin po namin na patuloy na kami mga Pilipino ay patuloy na makipagkaisa, Panginoon, sa pagkipaglaban sa mga usapin ito, Panginoon, maging sa aming pong pagkipaglaban sa aming pong bansa, Panginoon, sa usapin, Panginoon, sa karagatan, Panginoon. Aming po patuloy na pinagkakatiwala ang bawat mga kapatid namin na patuloy namin hinihingi ang iyong kahabagan, ang iyong kaawaan, ang iyong pong patuloy na pagkilos, ang patuloy na magkaroon sila ng kapanabikan na ikaw ay kailang masamba sa ganitong kaparaan ng Panginoon. Ibig na makaperisip ang mga kapwa mananampalataya. Patuloy kami magkaroon ng palakasan sa isa't isa, patuloy kami magdalangin sa isa't isa, at patuloy mo kami tulungan yung aming pong mga commitment, yung ating pong paglalagay ng pag-saas po ng aming mga oras, ng aming pong mga panahon, at pagbibigay po namin ng prioridad, Panginoon, para po sa Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. And now let the wind say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the wind say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give thanks. Maritin tayo nakatayo para sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Proverbs chapter 92. Brother Kyle.
Proverbs chapter 16. Kawikaan chapter 16. Verse 1 to 29. I want to say. Proverbs chapter 16 verse 1 to 10. Salit-salitan kita sa pagbasa. Nakita niyo na po? Okay. Nasa tao ang pag-iisip pagbabalak, ngunit ang tagumpay ay sa Diyos na bibiro. Itiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at pagkatagumpay ka sa lahat ng layon. Kinamumuhian ni Yahweh ang lahat ng mayabang at walang pagsalang sila'y parirusahan. Kapag ang tao kaya kaligudugo sa Diyos, pati kaaway niya ay kanyang maayos. Ang tao ang nagbabalak ngunit si Yahweh ang nagpapatupad. Verse 10, sabay-sabay tayo. Hindi ng araw ay buka ng apastang kanasihan, hindi sa mga nanunuli sa lahat niyang kahasilan. Ang Diyos magpala sa pagkabasa ng kanyang salita. Pwede lang po tayo makapo. Last Sunday po, kung niyo po naalala na akong kisahan ay binahagi ko sa inyo ang isa sa mga bahagi patungkol sa direksyon ng ating Panginoon. At sa bawat sa usaping direksyon, no, seeing God's direction ay ang ano ba ibig sabihin pag sinabi kasing seeing, nakita, pagkakita, pagkikita, so maraming ibig sabihin ng seeing. Kaya sa Tagalog. Pero ang pinakamalapit doon sa kita, pagkakakita, yung mahalaga doon yung pinakamalapit doon yung pagkakita o pagkikita o yung pagkakita ng mga bagay na ano yung na ginagawa ng Diyos. Kasi paano ba natin tunay na maunawaan o malalaman yung tamang direksyon ng Diyos sa buhay natin? Kailangan busan natin makita yung ano ba yung plano ng Diyos sa atin. Dahil natin binasa kanina sa chapter 16 ng Kawikaan, pagpapansinin natin ay ano nga ba ang
klase ng pag-uugali ng bawat isa sa atin. At kung mapapansin natin, habang tayo nagsasalit-salita ng pagbabasa, makikita natin kung paano, kasi ang kalikhaan ay sulat ni Haring Solomon, isa rin sa hananghingi sa Panginoon ng karunungan, isa rin gumawa ng templo ng Panginoon na anak ni Haring David. At yung karunungan na yun na hiningi sa Diyos ay hindi lamang niya ginamit maging sa kanyang paghahari, maging sa kanya rin pong pag-assured. Actually sabi dito yung kalikhaan ay isang kalipunan na nausapin ay pangrelihiyon at the same time ay regarding sa ating klase ng pamumuhay sa mundong ating ginagalaw. At kung makikita natin yung nabanggit na dito, di ba? Nasa tao ang pag-iisip at pagbalak, ngunit ang tagumpay ay sa Diyos nagbubuhat. Ito naman po ang katotohanan. Tayo ang nagpaplano, pero ang tunay nagbibigay ng katagumpayan ay ang Diyos. Bagamat maaari yung plano natin na hindi naging matagumpay, marahil tayo hindi yung plano ng Diyos. Minsan tayo na ayaw na mas mahalaga yung tayo ay taling sabay ng ating pagpaplano ay ikinokonsulta na natin sa Diyos. Nabanggit ko sa inyo last time, yung Sunday, na may mga pagkakataon na nakapagplano tayo, nakapagplano ako personally, at hinabi ko sa inyo kung paano yung ating pagkakamali na aking pagpaplano na kung saan hindi ko kayo sinama sa plano, hindi ko sinama ang officer sa tala ng plano ko. Ako lang yun, pero sinabi ko lang sa kanila, but sa dumating ng mga panahon na-realize ko mali. Kaya nag-apology ako sa inyo, officer sa tala. Kasi naraman ko na naging mali yung aking decision dahil gusto ko lamang nangyari o makita na dapat gano'n. So, titignan natin ngayon sa umaga yung direksyon ng Diyos sa atin. Dapat natin lubos makita. At the same time, not only makita, at the same time ay maunawaan natin. Ngunit, para lubusin natin makita yung gusto ng Diyos na pakita sa atin, ang sabi dyan, what is the meaning o ano ang kahulugan ng sinasabing God's direction? No? What is the meaning of God's direction? So from the dictionary definition, divine direction simply means being guided by God. No? Yun ang kahulugan ng God's direction. Means being guided by God. Believe we need to be guided by God because He created us and know best where we are going. He knows best why we are here on earth, and He is the only one who knows the end from the beginning. He is the Alpha and the Omega. So, siya ay bilang kahulugan doon ay being guided by God. Kaya napakahalaga na sa bawat plano, sa bawat gagawin natin, sa bawat ikikilos natin, lagi natin isipin yung guide ng Diyos. At least, pag sinabing guided by God, sa akin parang kung sasabihin nyo, napakaliit naman nun, naman si Pastor, pati ba naman nun, hinihingi mo pa ng prayer sa Panginoon. Hindi ako magiging ano sa inyo, nakasabihin, sa personal nyo sabihin sa inyo sarili, na napakaano naman ni Pastor, pati ba naman mga ganun, hinihingi. Pero totoo po yun, kagabi, semi-finals day ng Philippine Volleyball League. At ako po ay mahilig sa sport. Ako po ay maka-creamline. No? So kagabi ay semi-finals ng creamline at saka noong Signal HD. So, siyempre, ang gusto ko manalo, siyempre ay creamline. Last time ko pa binapray sa Panginoon kasi dapat naka-schedule ng August 29. Dahil nagkaroon ng problema din sa lugar na venue dahil sa lakas ng hulan, nagkaroon ng problema sa power ng kuryente. So na-cancel. Naging kahapon, 31. Ang panalaan ko ng bago mag-29, Lord, kung kalooban mo, gusto ko manalo ang creamline. Pero hindi ang gusto ko. Sana maging katulad mo rin. Sana maging gusto mo rin. Pati Panginoon, gusto mo rin ba? Pati Panginoon, parang gusto mo rin sa magiging. So sabi ko, kung gusto mo, ibig sabihin, every time, kahit sa walang bagay, kahit sa ganung sitwasyon, laging andun yung hinihingi ko, i-guide mo ako, tama ba yung direction ko, tama ba yung gusto ko, kasi gusto ko, kung kalooban mo, mangyari.
So kagabi, natalo. Natalo ng dalawang set. Dalawang set agad, talo yung Finland. Ibig sabihin, one win na lang ng isang set ng signal, talo na. Talo na. Pero alam niyo po ba, medyo ano na ako, nag-worry na ako. Nanalo sila, third set. Tapos hindi ko na pinanood ng fourth set kasi sabi ko, puro naman to error. Puro error. Hinayaan ko makalipat. Tapos then, paglipat ko ulit, uy, fifth set na. At alam niyo po ba, ang score ay 11-9. Lamang ang Finland. E pagka fifth set, hanggang 15 lang yun. Ha? Hanggang 15 lang yun. So sabi ko, tapos tinapos ko. Sabi ko, Lord, salamat. Tulugo mo yung panalangin ko. Lalaban naman yung bukas ng sabi sa Finland. Agay sa akala. Simple lang, pero kasi gusto ko sa manalo. Pero bakit? Kasi ba naman yun, kailangan ko pa yun sa Diyos. Yun ang alam ko. Pag gusto ko, magkaroon ng retrato ko pa yung gusto ko. Kahit sa simple yun, hihingin ko yung guide ng Panginoon, hihingin ko yung direction niya kung gusto niya. Kasi accept naman ako eh. Kahit nataas, palimbawa, pinapray ko sa Panginoon, tapos natalo. Salamat kasi nakalooban niya. Bagamat sa akin, gusto ko sana, pero kung yun ang kalooban niya, tatanggapin ko, salamat. So, simple lang, pero hindi ko yung ano ng Panginoon. So number one, napakasabi na sa Proverbs 14:12, ang may daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Ha? Diba alam natin sabi, merong daan na maluwag na ang dulo ay kapahamakan at merong dulo na makipot ang daan na ang dulo ay tanggal ang hanggan. So hindi ko sinasabi na lahat ng daan na maluwag, na sabi maraming pumapasok, ay kapahamakan. Depende yun. Kasi kung iniano mo lang, maraming mga tao sa panahon ito, ang sabi na ng Panginoon, ang pagdating niya, kung papasok ang lahat ng tao, ay alindaga. Busy. Busy, hindi sa ganitong gawain, kundi busy sa maraming bagay para sa ikabubuhan na hindi nila nare-realize. Doon, dumarating ang mga bagay na hindi mo inaasahan. Ayoko na. Muna dito. Number one, ang pinakasusi ng qualifying na maging qualified tayo sa divinely lead ng Panginoon kasi ang sabi doon, it is not everything that knows okay to our human eye that is fine. Testimony, Bishop Ayoko is depart a lot of problem the people have now is because they got involved in things that God was not involved. And so what is qualified as to be divinely lead. May mga pagkakataon doon na tayo mga tao gaya ni Bishop Uyepo, nakita niya sa maraming mga problema ay may maraming mga tao na involved sa maraming bagay pero hindi kasama ang Diyos doon sa kanilang pinag-i-involvean. Kaya nasabi dito, so ano ang magiging qualifiers para sa divine God? Number one, discovers God's plan for your life. Napakahalaga na malaman natin, ano nga ba ang tunay na plano ng Diyos sa atin? Sa inyong pagkaunawa, ano ba ang plano ng Diyos sa atin bago niya tayo ilalamin? Ang Diyos ba ay naglalang na basta bahala, andiyan ka na tapos sa ako na isipin ko ano yung para, kung ano yung babagay sa iyo, kung ano yung para itabi ginagawa na. Pasinin natin, before na pa tayo nilalang ng ikaano ng araw, ano na ang ginawa niya? Hinanda niya na ang lahat ng bagay na kakailanganin natin. Diba? At sa lahat ng mga ginawa niya from verse 1 ay from day 1 hanggang day 5, lahat ng yun ay kinasiya niya at pinsalamatan niya. No? So, discover God's plan for your life. According to Romans chapter 8, verse 29-30, sapagkat sumulat mula pa'y alamin ng Diyos kung sino
ang sa kanya. Ang mga ito'y itinalagay na maging tulad ng kanyang anak at sa gayo'y naging panganay natin siya. Sa simula pa daw alam na ng Diyos kung sino ang para sa kanya. At marahil alam din ng Diyos kung sino ang hindi para sa kanya. Alam na ng Diyos kung sino ang para sa kanya. Nga, tinalagay niya. Tinawag niya para maging kanya. At paano ba natin mauunawaan, malalaman na ako nga ay tinawag ng Diyos? Sa inyong kalagayan. Sapagkat sabi niya, sapagkat sumulat mula pa, alam ng Diyos kung sino ang sa kanya, ang mga ito'y itinalagay na maging tulad ng kanyang anak sa gayon ay naging panganay siya. At ang mga itinalagay niya, yung una pa, ay kanyang tinawag, ang mga tinatawag niya ay kanyang mga pinawalang sala, at ang kanyang mga pinawalang sala ay ang kanyang naman binigyan ng kalanganan. So sa simula pa, alam ng Diyos kung sino ang para sa kanya. Marahil hindi lamang sasabihin natin, paano masasabi na ako ay para sa kanya? Ikaw ba ay nag-decide na tanggapin si Kristo na parang wala lang? O baka nung nagayaya ang pastor na kung sino ang gusto tumanggap sa Panginoon, tumayo. At nung makita mo nung mamulat ka, ikaw na lang mag-isa nakaupo tumayo ka na lang din. Nakisabay ka na lang. O kaya nakalabit pa tayo ka na. Nagpapaano si pastor. Now, yet knowing. Parang nakisabay ka lang. Pero wala ka rin sa sarili mo. Possible. Baka nga. Pero hindi naman maaaring hanggang habang ngayon, mula kung ginawa mo noon, hanggang ngayon, ganun pa rin ikaw, na parang magalaki. Lahat ng ginagawa ng tao, ginagawa mo is parang nakikiride ka lang. Nakikisabay ka lang. Hindi naman siguro hanggang ngayon ganun yun. At marahil, kung sinabi ng Panginoon, tayo ay tinawag at tinalaga ng Diyos para sa Kanya, from the beginning pa lang, nang tayo makapakinig ng salita ng Panginoon, at kung sa ibang pagkakataon, ay maaaring doon talaga yung pag-tiris ng Banal Espiritu ng Diyos ang siyang mangungusap sa iyo. Ako for how many Bible study ako doon sa naging ninong namin sa kasal. Naging ako umato ng Bible study at minsan prayer meeting. From how many weeks? Actually weeks lang or months ata. Kasi 1982, May, and then naniniwala ako na by, May, nung ako ay pakilala dahil maglapit ang supporters. Hindi nagtagal. No po, hamili lang Bible study prayer meeting, nag-set ang Panginoon sa loob ng aming kwarto sa aming bahay. Hindi na rin mahirap sa akin kasi wala naman ako ibang na dapat na para sabihin na mortal or serious or whatever pa man na devices na maaaring parang kailangan ko muna pag-isipan kung iilan ko ba ito, ito ba makaka-apit ko sa akin, ano bang sasabihin natin mga kaibigan, wala akong ganun. Kaya madali ko lang siyang ang binigay ng aminaw lang naman sa akin doon eh, kailangan ko lang sigurado ng aking buhay. Kasi from Catholic, hindi ko sigurado ang buhay ko. Kaya sabi ko from 1965 up to 1982, tumamatay pala ako, wala akong kasigurado ko sa nakapapunta. Tumita na lang pala ako ng impyerno, hindi ko alam. Yun lang. Yun lang yung pinaka-ano doon, yung mabago lang yung aking relihiyon, at the same time, mabago lang yung tunay na pagkaunawa ko, na akala ko pag ako'y nagkukumunyon, pag ako ay nagkukumpisal, at sasabihin ng pare, 10 ano namin sa Bugab ng Maria, ang na-realize ko, tanggap na si Kristo. Doon pa lang mali pa rin yung ginagawa ko. 10 abugin sa Bugab ng Maria, sabi pa, huwag kayo manalangin pa ulit-ulit. Yung 10 abugin ng Maria, 10 ano namin. Paulit-ulit ka ito, mali pa. Diba? 10 abugin ng Maria. Ito naging gigo si Maria. Diba? Ang turo na ng Panginoon sa Matthew tsaka sa ay ama namin, sumasalamat ka. Hindi lang ang turo ng Panginoon. So sabi ng mga alagad, ito ano po kami pala kami manalangin. Sabi na Panginoon, ito kami manalangin. Ama namin, sumasalamat ka sa bahin ng alam mo. Mapasa amin ang karya niyo. Sindiya na ubod mo sa lupa dahil ng Diyos sa langit. Bigyan mo po kami ng aming makakain sa araw na ito. At kapag patawarin mo, gano'n po pagpatawarin sa nagkasala sa amin. At huwag mo kami iagya sa anong masama. Di ba ito yung turo ng Panginoon? Diba? So, ibig sabihin, naging malinaw sa akin, sinasabi dito ng Panginoon, na tayo sa una pa man ay itinalagay niya na.
na maging kanyang anak. To be divinely led, you must first know where you are going, where you are being led to. There must be a destination. Beloved, before God can guide us, we must take time to first discover why we even exist, or when we are predestined even from the womb. There is a grand plan for our lives. May malaking ang plano ng Diyos sa buhay natin. At napakalaga nga yung sabi niyo yun. Malaman natin, no? Ano ba yung talagang saan tayo pumupunta? Kasi marami, baka, sinasabi dito. I mean, where you being led to? There must be a destination, beloved before God can guide us. We must take time to first discover why we even exist. Dahil natin. Bakit ba tayo nag-exist? Bakit ba nag-exist ang ating church? For what reason? Yung basta masabi lang, nagpapatuloy yung gawain. Basta nakakapili ng pangambahan, may pangalangan lang. Hindi, ganun lang ang plano ng Diyos. Nang mag-exist lang tayo ng ganun. Ang plano ng Diyos ay lumabong tayo, dumami tayo, lumago tayo personally, individually, at the same time, sa ating paglago, individually, sa ating buhay pananampalataya, paglilingkod sa Panginoon at sa ating kapwa, ay dapat ay dumalago din tayo sa numbers. Kaya makita natin ang kahalagaan ng plano ng Diyos. Discover God's plan. Number 2, be willing to believe. Matutuhan natin na tayo ay mailid. O be willing to believe. O maging tagapanguna. Yung gaya ng Panginoon. Diba? Ano ba sabi doon sa Proverbs chapter 8? Gusto natin sa Proverbs chapter 8 verse 23. Proverbs chapter 8 verse 23. Sabi ganito. Matagal ng panahon ng anyo-anyo ko, bago pa nilikha na anyo itong mundo. Wala pa ang dagat na ako'y lumitaw, wala pa ang mga bukan ng tubig na malinaw, wala pa ang mga burol, ganun din ang mga bundok, nang ako'y isilang dito sa masansinuko. Ako muna ang nilikha bago ang lubat at bukod, nauna pa sa akin ang labong sa loob ng sa daigdig. Ang sabi pa rin sa verse 32, at ngayon aking anak, ako'y pakinggan, sundin ang payo ko, mapapaayos ang iyong pamumuhay. So, pakinggan natin ito, especially tayo mga anak. Ang sabi dyan, at ngayon aking anak, ako ay pakinggan, sundin ang payo ko at mapapaayos ang pamumuhay. Upang maging matalino ang turo ko ay dingding mo, huwag mong pababayaan nilalayuan ito. Mapalad ang taong sa akin ay nakikinig, lagi nag-aabang at sa akin lagi nakatitig. Pagkat ang makasumpong sa akin ang makasumpong ng buhay, ang kalooban ni Yahweh ang kanyang makakamtan. Ngunit ang di makasumpong sa akin, sarili ang sinasaktan. Ang napupuot sa akin ay naghahanap ng kamatayan. Sino sa inyo ang napupuot sa Diyos? Pagka kami problema, napupuot kayo sa Diyos, nalilin sa iyo. Ang napupuot sa akin ay naghahanap ng, ang sabi? Naghahanap ng kamatayan. Ha? Paano nila pagka gano'n sabi ng Panginoon, ang napupuot sa akin ay naghahanap ng kanyang kamatayan. Ha? Para ba ito yung gusto mo? Ha? Mainis ka sa akin? O, ito ngayon. Ha? Napupuot ka pala sa akin, nainis ka pala sa akin, ito yung bibigay ko sa inyo. Direction from God are actually instructions that come from in the form of His Word and in the Holy Spirit. Yung instruction ay nagmumula sa pamagitan ng salita ng Panginoon at sa banal na Espiritu. But are we willing to follow this instruction? Because sometimes what is demanded us may be the most inconvenient time. Ito yung mga instruction, the Word of God and the Center of Spirit, pero tanong natin, are we willing? But are we willing to follow this instruction? Because sometimes what is demanded us may be the most inconvenient time. Kung ano yung demand na dapat natin gawin, hindi naman tayo inconvenient naman tayo, hindi tayo tama, inaano sa oras. Believe you me, most of the men of God you see in doing process. Things are really good, but there are willingness to believe and instead doing what they want has landed them into their own predicaments. And they end up compromising a lot just in Christ's members because God is not with them.
Nakukompromiso pati yung para sa gawa ng Panginoon, nakukompromiso mismo pati ang ating relasyon sa Panginoon. Yung tinignan ko sa dictionary yung process, pinakabaliw. Pinakabaliw. Yung sabi, believe me, most of the men of God you see doing process. Sabi ng mga ginagawa, they are really called but they are unwillingness. Inaamin niya na kasayan na po, pero ang willingness naman, hindi naman hanggang sumunod. Yung landed, nakarating, yung predicament, suliranin, compromising, entice, nakakatakot. Nakakatakot. So, tingnan natin, be willing to believe. Thirdly, know that divine direction is your promise from God. Dapat natin malaman, sabi dyan, know that divine direction is your promise from God. In Psalms chapter 32 verse, ang sabi ni Yahweh, aking ituturo ang iyong daraanan, ako ang iyong magbibigay tayo, kita tuturuan. So, ang Diyos ang tagapagturo. Aking ituturo ang iyong daraanan. Sinabi niya, di ba sa John 46, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, na walang sino man makaparong sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. At sinabi rin naman yan, sa aklat ng Roma 8:14, ang lahat ng pinapatnubay ng Espiritu ng Diyos ay mga anak na Diablo o ng Diyos. Ng Diyos. Sabi, pagka tayo pinapatnubay ng Espiritu ng Diyos, tayo ay mga anak ng Diyos. Pero pag ang ibang Espiritu ang pumapatnubay sa atin, ay hindi tayo Espiritu ng kaaway. Espiritu ng kaaway. Kaya nga sabi ay, hindi natin kaaway ang ating kapwa. Ang kaaway natin ay yung mga nasa himpapawid na espiritu ng pandalayan ng kaaway ng Satanas. Kaya minsan hindi yung mismo kasama mo sa bahay ang kaaway mo. Kaya bisa, huwag naman tayong huwag natin hayaan na tayo ay magamit ng kaaway para sa ating kasama sa bahay, o kasama sa church, o sa ating kapitbahay. Huwag natin hayaan na tayo magamit ng Satanas. Kasi si Satanas, sabi rin, isa gaya ng isang gulong na umaatungan, naghahanap ng masisila. Ano ba sabi ng Panginoon kay Satanas? Yung kasama ang anghel. Diba? Sabi ng Panginoon, Satanas, saan ka nang galing? Ano ang sagot ni Satanas? Dito sa parito, ibig sabihin si Satanas namamasyal. Baka namamasyal sa kalagitnaan ito eh. Baka inaano na yung mga mata natin para matulog na lang tayo, huwag mo napakinggan ako. Ganun trabaho ni Satanas. Sabi, naghahanap ng masisila, ay papalit parito. Sabi ng Panginoon, nakita mo ba yung aking mabuti na anak? Si Hope, mabuti na yung anak mo kasi ibinibigay mo lahat ng kanyang kabubuhay. Ano kaya kung alisin mo lang yan? Ganun din si Satanas. Samba-samba ka pa sa Diyos, panapanalangin ka pa. Naghihirap ka na lang. Wala yan, ang trabaho sa Satanas. Sasabi mo, oo nga. Ito klaro yan, oo nga. Kasi wala ka naman tamang direksyon. Wala kang paniwala sa kaya. Kasi binunod sa Satanas, oo nga. Nasabi mo, bakit mula nung ako hindi manampat tayo, ang daming problema sa bahay, ang daming na walang nakikita ka na dito sa Satanas. Pero totoo, nilagtrabaho ng Satanas. Sabi ba, narinig naman naman yung sinabi niya, na ating speaker last time? Lahat na lang ay gawin mo. Dati ayaw niya. Ayaw niya ikaw nanalangin, sumasamba, nagsisya ng gospel, nag-aabulo, nagtutulong. Di ba lahat yun ayaw niya si Satanas? Ngayon okay na sa kanya yun. At ngayon, gawin na lahat yun. Huwag lang ikaw yung mga aral salita ng Diyos. Kasi pag nangaral ka, marami na ang makakaalam na mali pala ako. Kaya ayaw si Satanas yung nangangaral. Kaya huwag tayo mayroong mangaral kasi pinangaral natin yung kabutihan ng Diyos na ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Yun yung dahilan na. Kaya dapat natin kahiya, diba?
Be willing to believe. And then, third, know that divine direction is your promise. As a born-again child of God, know to be divinely guided by your Heavenly Father is your birthright. As long as you are properly born again, divine guidance is your right. Divine guidance is your right. You just have to believe it and live with that consciousness unless you have doubt of your relationship with God. Maliban na nga lang daw kung ikaw ay mayroong pagdududa sa Panginoon. Dapat tayo ay namumuhay, sabi dyan, as long as you are properly born again, divine guidance is right, and you just have to believe it and live it with the consciousness unless you may doubt of your relationship with the Lord. Number 4, the Word. Yung qualifier na para to believe, divine lead, is discover God's plan of your life, be willing to believe, know that divine direction is your promise from God, and number 4, the Word. Ano ba sinabi ng Panginoon sa salita niya sa Awit 119:105? O meron po nakakaasa ulit nito, no? Yung sabihin sa 119:105, na sabi ganito, salita mo isang tanglaw na sa akin ay patnubay, liwanag na tumatanglaw sa landas kong daraanan. So yung salita ng Diyos ang siyang gabay natin. No? Kung meron tayong hawak na ilawan, siya yung gagabay sa ating daraanan pagkamadaling. Pero sa ating ongoing ng ating pamumuhay, ang tanging maaaring tumanglaw sa atin at pumatnubay sa ating patuloy na paglakad sa mundo ito ay ang salita ng Panginoon. Kaya sabi niya, ang salita mo isang tanglaw sa aking patnubay, liwanag na tumatanglaw sa landas kong dinaraanan. Pagka wala tayong ilaw, walang posporo, walang flashlight sa madilim na dadaanan mo, napakahirap lumakad. Alaman ka kasi baka may maapakang dumi o kaya mayroong butas, di ba? Hirap na hirap yun. Kaya kailangan mo talaga hanap ka ng parang na kahit na paano ka magkakaroon ng liwanag. Sa buhay din natin, pagka wala tayong sinusundan, na mag-guide sa atin sa tamang direksyon ng ating pamumuhay, ng ating direksyon sa pakikibaghan sa Panginoon, wala rin nangyayari sa atin. Kaya sabi nga, ang salita ng Panginoon. Dapat ito yung maging gabay natin. A lamp is a light that is there to guide you in darkness, and that is exactly what God's Word does for us. It's not always that you hear the audible voice of God. Sometimes God can give you a revelation from His Word, and your spirit man bears witness. That is an instruction from God. God's Word is the most sure word of prophecy. No? So yung salita ng Panginoon, ang audible voice, God. At the same time, sabi dyan, sometimes God can give you a revelation from His Word. Yung meron siya ipinakikita sa iyo regarding sa kanyang salita. Regarding sa revelation. Kung ano yung gusto ng Diyos na pinakita sa iyo, yung possible na mangyayari. And then, number 5, the Holy Spirit. In Colossians chapter 3, verse 15, at paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo. Sapagkat ito ang dahilan kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayo. Diba sabi ng Panginoon, siya ang ulo at tayo ang katawan. Bahagi ng kanyang lesion. Bahagi ang katawan ay bahagi. Kaya sabi niya, ang paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo. At ang sabi nga ng Panginoon, pagdating sa kapayapaan, ang kapayapaan ibigay ko sa inyo, hindi tayong ibigay ng inyo. Diba tinawag din sa Isaiah chapter 9, the Prince of Peace. At ang sabi niya, ang invitation ng Diyos, lahat kayo may mga alalahan at bigatin, ibang tatiwala niyo sa akin, bibigyan ka kayo ng kapahingahan. Yan ang ino-offer ng Diyos. Kapayapaan. Beloved, each time you have an important decision to make and you don't know what to do, pray about it in the Holy Ghost. Commit
the matter to God in your understanding, and then speak in the heavenly language. And if your heart is flooded with peace, that God is saying, go ahead. But if you have no peace, please don't go ahead. The Spirit of God acts as an fire in our heart. Kaya sinabi ng Panginoon, go, pero hindi ka naman ayaw ka na dahil tumuloy. Hindi ka na tumuloy. Kasi mahirap. Divine direction is so important. Divine direction is important. That should be lifetime experience. We make decision every day and does not tell us everything all at once. No. So we must keep our heavens open to hear from God from time to time. Every major step we take in life should be traceable to an instruction from God. A lot of genuinely called people are so frustrated. How? Because everything they try is not working because they lack of God's guidance. It's not everything you see working for someone that you must stop now. Yung tumatakbo, yung lumalakad na wala sa direksyon ng Diyos, ano maaaring mangyari? Bigo. So qualifiers to be a divine lead. And what are the 4 benefits of being divinely guided? What are the benefits of being divinely guided? Ang sabi nito, when God guides you to a place, success is always guaranteed. He can never lead you to failure. Kung naroon yung pag-iingat at pagsama ng Diyos, hindi tayo maaaring matalo. Ang sabi sa Isaiah chapter 40 verse 17, ganito ang sabi ng banal na Israel ng Panginoon, Panginoon mo sa iyong tinubos. Ako ay sinabi ang iyong Diyos, tuturuan kita para ka umunlad, papatubayan kita saan ka man pumunta. So, yung sabi ng Panginoon, papatubayan, tuturuan kita para ikaw ay umunlad, at at the same time, papatubayan kita saan ka man pumunta. Ibig sabihin, 2 bagay ang pwedeng ibigay ng Diyos. Hindi lamang yung kasiguraduhan na ikaw at ako at tayo ay ingatan ng Diyos saan man tayo dumadako. Yung pangalawa ay sinasabi na ikaw ay tuturuan ko upang ikaw ay umunlad. Ibig sabihin, concern din ng Diyos sa pangailangan natin. No? Kaya yung minsan sinasabi ng mga iba na parang ang laging turo ay prosperity gospel. Na parang bagang lahat na nasasabi para sa kung paano makikita, paano tao ang lahat. Kaya ang Diyos ay nasabi, tuturuan kita para ikaw ay umunlad. Pero yung pag-unlad na yun, ang nais ng Diyos, na umunlad ka sa pangailangan mo at the same time, para din naman sa kalalago din na diba, ano ba purpose ng Panginoon? Bakit yung binigay natin ang bagay sa mga ganito? Diba, para tignan, para gastusin, para nila. Lahat ng yan, inigay ng Diyos para magamit natin para sa kalwalatian ng Diyos. Ang mali ng tao, lahat ng bagay na nila ng Diyos ay ginagamit nila para sa kanilang sariling kapagkalagalan. Ginagamit nila para sa kanilang katanyagan. Hindi yun ang purpose ng Diyos. Ang purpose ng Diyos, ginawa niya lahat ng bagay na yan para magamit natin para sa kapurihan ng Diyos. Para magamit natin para makapamuhay tayo ng maayos na naayos sa kalooban ng Diyos sa pamagitan ng kanyang binigay sa atin. Number 2 benefits, divine protection. For as long as the children of Israel stay under God's leading, they enjoy divine protection and angelic covering. When God is leading you, He will always dispatch His angel to guard you. So ano sabi doon? Yung leading ng Panginoon, divine protection sa bawat isa sa atin, andun yung kanyang pangangalaga sa atin. Maging sa pagkikipaglaban, nakita natin kung marami pagkakataon sa mga taga-Israel na sila ay nakipaglaban, na hindi mo talaga sila nakipaglaban. Ang Diyos nakipaglaban, ang nakatutuwa pa nito. No? So kung lang sila, handa sila, nakipaglaban sila sa mga Malisita. Tapos, gagawin naman itong hari, namili pa ng kakanta, papira, kakanta mo yung kakakawin. Pero sa akin, before that, ano sabi ng Panginoon? Pupunta kayo doon. At ang Diyos ang makikipaglaban sa inyo.
Totoo ba? Ang Diyos makipaglaban sa kanila? Eh, nung makapanginili nga sila ng mga awit eh. Katapos sila umuusog eh. Kumanta lang sila, ano nangyari? Yung nakaawin nila, nagulo eh. Ang sabi, ginulan doon sa isipan ng mga tao doon at sila mismo ang nagpatayan sa isa't isa. Sabi ko ang binabasa, di magamang natin na pablisap yung mga kawan ng salat. Eh kasi dapat sila yung lalaban, pero sa pamagitan ng awitin. Eh alam natin gaano kahalaga yung pag-aawitan natin. Kasi most of the time sa mga testimony at kung bakit sila nakagawa ng kanta, dahil sa awit 100 to 150. At marami din kung bakit sila nakasulit ng kanta. Dahil sa pamagitan ng kanta, sila nabago ang kanilang buhay, nakakilala sa Panginoon sa pamagitan ng mga misanong awitin. Kaya huwag makakaliwanain mo siya ng awitin na napakaligaya pero mukha naman ang napakaligaya. Paano yung makatotohanin mo? Ipalapakagin ka may pero nakaligaya. Diba yun para naman yung magpapakatap ka mawawalan din naman ang gana. Ipalakpak tapos nakagano. Tapos napakaligaya, nakalungkot na napakaligaya. Nakasaya na lang. Nabuti pa yung kahit pa paano may konti eh. Saka ang pagkatawa ng tawa, di ba? Masaya. Masaya pa, di ba? Katawa mo pa, palagi tayo magputo. Meron nga tayo istapos, palagi tayo magputo. Pati sa pagkalit, ang lulukutan natin, grabe naman. And number 3, you don't struggle to get anything done. Hindi natin kailangan, ano pa yung sabi, struggle. Hindi tayo mga kagulihanan sa mga bagay. In a lifetime, there is a way people can struggle, push and stress just to get only little thing done. But when God is involved, we enjoy sweetness, breakthrough with what is. The Bible says, by strength shall no man prevail, not by power, not by might, but by the Spirit, says the Lord. Sabi niya sa Psalms 25:13, uulad ang buhay at ang mga suplin, mamumuhay itong lukas sa lupain. Pangako yun ng Diyos. Na sila ay mamumuhay ng sagana, lukas din sa lupain na kanilang paralayan. And number 4, divine provision. When is your shepherd, he will lead you to green pasture, while other in dry and parched land. He will lay a table for you in the presence of your enemies, and close you up and you up to overflow with only goodness and mercy following you, while the famine was wagging in the world. Joseph has plenty because he received a divine instruction and put into work. Alam natin na si Joseph ay sa yung napanaginipin. At lagi nga panaginip niya, sabi ng mga kapatid, ibig mo sabihin kami, kapapasakot sa iyo, kasi part siya kami panaginip. Dahil masyadong panaginipin, at ang laging resulta ay parang siya mga kapatid na ang laging mapapahama, at siya hindi bububuti. Diba anong plano sa kanya? Patayin siya. Inihulog siya sa malalim na ano. Tapos, na-realize na nga, yung dumarating yung mga taga-Paraon, sinaparaon, ibebenta siya, ibinenta siya. Ibinenta siya sa taga-Paraon, diba? Nagustuhan naman siya ni Potiphar kasi guwapo siya. Nakisa si Mido siya, pinagsamantalaan tayo siya. Pero siya may gusto rin. Hanggang sa mga uli, nakulong si Joseph. Nasabi niya doon sa dalawang nakulong, doon sa doon taga-timpla, taga-tutul ng alak bago bigay sa ano. So dalawa, may payat at may mataga na panaginip. Ano sabi doon, siya doon, ikaw, sabi niya, pakakawalan ka, pero ipapapatay ka. Ikaw, pakakawalan ka at ibabalik ka ulit doon sa pagiging ng Panginoon. Sana, pag nabalik ka, meron naman akong kalimutan.
na meron nakapagsabi sa inyo ng mga panaguna. Na nagkaroon ng panaguna po natin. Hindi nyo malaman kung sino ang nakakano. Sinabi, ay nga pala, si Joseph, sinabi sa ano yung magiging 7 taon, yung 7 payat na umahang ko sa dagat at 7 matataba. At yung 7 payat na kailangan, yung 7 taon na paghihirap. At yung 7 taon na kasaganaan. Dumating sa punto na siya na yung ginawa ni Paraon na maging pinaka-head ng lahat ng ano ng Paraon. Kaya lahat ng mga pananim, inutos na lahat ng mga ani gagawin doon at magkakaroon siya ng mga ikapo. Inipon niya lahat yan. Dumating na 7 taon na tagutin. Itong mga magulang niya, mga kapatid niya, kailangan pumunta ko sa lugar na kanyang ano, dahil kailangan nilang bumili yung pagkain. Naubos na yung pera nila. Pamalitan ng iba, kasama ng mga kapatid niya, hayop. Para lang sila makaroon ng pagkain. Pero hindi nagpalata si Joseph, o si Joseph, na kapatid niya ito. At alam natin, ang bawat sako, na nilalagyan ng mga ano ni Joseph, nila ibinabalik yung pera, at siyempre, may nilalagay yung pinakahuli yung topa, para ibalik lang yung kanilang, para kanilang buso nila. Na kinahalawan ng kanilang kamag na matanda na at pinakaano niya. Pero no choice sila. Bilang lang kanilang pinakabunso, pinakamamahal. Pero hindi na kinaya ni Joseph. Umiyak na siya at nagpakilala siya. Pero sundin yung kanyang ama. At sabi niya parang, sundin ng mga kapatid mo, sundin ng mga magulang mo, at dahil mo sila, bibigyan mo sila ng magandang lupain sa lugar dito. Despite lahat ng yun ay naging plano, naging pangit, pero yung pangyayari nila yun ay naging daan para yung kanyang buong sambahan na ay maligtas mula sa kabutin at magalitin. There are times may mga bagay sa buhay natin na hindi na magandang mga pangyayari. Pero may mga pagkakataon na maaaring hinahayaan ng Diyos at ito pala yung gagawin ko. Yung kahapon ko lang pero a simple way na kilala niya si Sister Ganga. Medyo ano ko na yun kasi pinakalitan ko na niya ang lahat pero yun din kahapon. Pero 2 days na naliburo. Sabihin kami lahat na pagkiyari sa kanila. And then, kahapon, pagdalasan na nasa testimony, may mga pangit lahat ng nangyari sa kanila. Hindi sila magagandang relasyon ng kanyang magulang, ng kanyang mga kapatid, napita yung mga kapatid na sa Galactasia sa dahil po na, yung lang sila. Natitignan na po, wala mas natin magandang kita sa magulang mo, yung masasabi, ginawa ng magulang mo. Pero God is good, despite of them, hindi siya naging ano tayo, hindi niya ano yung kanyang magulang. Nawatos ng magulang niya, namatay na siya ng anak, si sister niya lang, ang walang asawa. At lahat ng mga kapatid niya na si pastor daw, si pastor niya, may mga asawa na, at yung mga kapatid niya may asawa na. Huwag ko sa nanay niya, respect ayaw sa kanya, siya yung mag-aalaga sa kanya. Pero ipinaranas niya, kahit kakulangan mo sa akin, magulang pa rin kita. Ibibigay ko yung pinaka-best ko para sa iyo. At nakapagpagawasan ng bahay para sa nanay niya, sa tulong ng kapatid sa pastor niya. Kasi nalaman ko yung kasi naman niya, yung nanay niya, pag bumabili ko siya siya, kasama si nanay. Andun, nakatilag na Diyos sa San Roque. Andun, sa Santa Rita. Kung saan saan, walang sariling bahay. Kaya siyang bumili ng lupa para mayroon na kuyahan na natayuan ng bahay. At nang gumagal ng buhay, kapag-aral, at tapos sa pag-aaral, ayun si Sister Rose. Siya nagpagawa ng laking bahay na nakita niya na kaya nagkaroon siya nagpagawa niya. Siya nagpagawa niya. So yung kapatid niya nasa Canada, si Arlene, yun yung tumulong sa kanya at pag-asikado sa nanay niya. At itong September, paalis na si Sister Ray, ihatid si Rafa, anak niya lagi papunta ng Canada. Kasi kinukuha na siya ng nanay niya sa Canada. So, God is so good. Despite sa mga mali natin yung mga bagay na nangyayari sa buhay natin, pero nakita ko na, nakita ko yung kanyang sharing na yun, kaya ko ba ito sinuso niya. Kasi minsan sa buhay natin, parang tinitingnan natin lahat ay parang walang maganda, parang malipit. Maaaring sa unang banda, malipit, masakit.
Meron mag-askasa sa'yo. Nag-aaral ka, kailangan magtrabaho para makapag-aral ka, gusto mo makatapos at maging maganda ang buhay mo. At hindi siya nagkamali. Despite yung mahirap na ginawa niya makapag-aral ng high school, makapag-aral ng college. At hindi naman yung sa amin dahil siya yung talagang pwede na kaibigan. Since pa rin kakilala siya. Kaya alam ng lahat ng bagay niya. Kaya sabi nga, kung mayroong tiyaga, naniniwala. Kung mayroong paniniwala, God bless you. At kung bakit yun ganun, kung ano ang buhay mo ngayon, because God is God. Kaya huwag tayong patatala. Sa napangalang, napanagaya ng Christ God, be positive. That's it. Mabuting Diyos, makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa katotohanan na para kami ay na-qualified as divine leader. Makita po namin ano nga po ba ang pangunahin mong plano sa buhay ng bawat isa. At alam namin lahat ng plano mo sa amin ay para sa kalubuti namin. Gaya na sinabi mo sa 2 Timothy, na maliban ang alam kung ang mismo ang tao ay naghahanap ng kanyang kapahamakan. Kasi lahat naman ay plano ay para sa kalubuti namin. Dahil lahat ng plano mo, lahat ng iyong mga anak, ngayon lahat ng mga sinilang mo, binuhay mo, ay gusto mo makasama sa iyong kaharian. At yun nga po, Panginoon, ay mapangyayari. Kung kami ay tunay na special kami na nakakilala na sa iyo, tinanggapan na namin, di na pwede ka pagligtas, meron na kami assurance of salvation, may kasiguraduhan na kami na sa panahon na kunin mo na, pinahiram mo sa aming buhay, kami makakasama mo. Tulungan mo naman kami na huwag kami maging mga makasarili. Tulungan mo kami na saan man simpleng pamamaraan ng buhay namin, na ginagawa mo sa aming buhay, ay maging kaparaanan na maibahagi namin kung paano, kung sino kami at kung kami, kung anong buhay namin, kung anong buhay namin ngayon, ay dahil yun sa biyaya mo. At sa simpleng ganong kaparaanan, naniniwala kami na itong mga testimony ito ay magiging kaparaanan din na makita ng tao na kailangan pala ng tao lamang ang tunay na pananampalataya sa iyo, na tunay na pagpapasakot sa iyo, at ikaw mismo ang isang babago at tutulong sa aming mga buhay. Tulungan mo kami, bigyan mo kami ng lakas ng loob at tapang na sa simpleng kaparaanan patuloy ka namin maihayag. Salamat po sa katotohanan ng iyong mga salita. Salamat po sa katotohanan ng istorya ng buhay, Panginoon, na kung saan, paano mo siya sinurbok, paano mo siya hinamon sa lahat ng bagay, sa aspeto ng kanyang relasyon sa kanyang magulang, sa relasyon sa kanyang mga kapatid, but hindi siya nang hinawa, hindi siya napagod, naniwala sa iyo na ikaw ay mabuting Diyos at pinatotohanan at tuloy sa kanyang buhay. At naniniwala rin kami, kaya mo rin po yung katotohanan sa aming buhay kung kabilang ay tunay na patuloy na magpapasakot sa iyong kalooban at patuloy na ihingin ang iyong pagsama ng isang Espiritu sa buhay ng bawat sa amin. Lord, maraming salamat sa mensahe hinatid mo sa aming kalagitnaan. Alam po namin ang bawat mensahe mo para sa kabubuti ng bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po natin tumayo. Tayo po dapat at sa kalawad. Awitin po natin ang